5,200 na lang po sahod ko kada buwan. Pwede po ba mag-avail ng Provident Loan? Division namin, ganyan na lang sahod ko, sir. Pwede po, walang problema kahit 5,200 na lamang yung sahod ninyo. Pero, tandaan na ang pwede niyo ma-avail na loan ay sobrang liit na rin po, no? Kasi yung a-applyan ninyo na loan, dapat yung amortization niya ay hindi lalagpas sa 200 pesos, no? I'm not sure kung magkanong amount yon yung pwede, no, sa part na yan, no, sa case na yan. Kasi hindi pwede na mag-apply ka ng medyo mataas na amount tapos yung amortization niya susobra sa 200. Automatic po talaga yon na hindi po papayagan at ma-disapprove yung application ninyo. Kung 5,200 na lamang yung inyo pong sahod na take home pay, yung 200 na lamang po yung pagsaktuhan doon sa magiging monthly amortization. Kung 5,500 na lamang yung net pay ninyo, so yung 500 na lamang yung magiging basis kung magkano yung dapat na amortization. So kung makaka-avail kayo doon sa maximum term na 5 years, yung loan amount talaga yung kinakailangang i-adjust para yung amortization ay hindi po tayo lalagpas doon sa atin pong limit. Kasi nga katulad po ng mga loans sa iba pong mga lending institutions, ang Provident Loan ay isa po sa mga loans na still kinakailangan na ang magiging monthly net take home pay mo ay hindi bababa sa 5,000 pesos pagkatapos pumasok yung amortization ng Provident Loan. So ang tanong na lamang ngayon ay kung yung pwede niyo ma-avail na loan ay sasakto ba doon sa inyong pangangailangan, no? So yun na lamang po yung magiging tanong natin ngayon. Tapos if ever na kaya, so pwede po niyo applyan yan. If ever naman po na hindi, ay depende na po sa inyo, no? Baka pwede po niyo applyan tapos yung konti na lamang yung hahanapan po niyo ng paraan. Pero sa DepEd talaga dapat 5,000 pataas yung magiging net take home pay mo. So yung amortization ng a-apply ang loan nakadepende doon sa inyong magiging inyo pong actual na net take home pay, no? So unlike with the other banks na naglilimit po ng siguro 5,500 o kaya 6,000 na requirement doon sa net take home pay, si DepEd po pagdating sa Provident Loan ay hindi po siya naglilimit sa ganyan. Doon po talaga siya sa 5,000 kasi alam po ninyo yung Provident Loan, yun po ang magiging priority sa mga deductions po ninyo sa utang. Mas priority pa nga siya compared doon sa GSIS loans, no? Priority pa po siya, no? So wala pong problema sa kanya if ever na magkakaroon ng absences si teacher at magkaroon ng deduction dulot po doon sa absences niya kasi si Provident Loan is always given that priority, no? So hindi po siya mapupunta sa deducted obligation as long as during the time na kayo po ay nag-apply, yung magiging resulting net take home pay ninyo ay hindi talaga bababa doon sa requirement na 5,000 pesos. Yun po yung pinaka-importanting bagay na dapat po nating isaalang-alang kapag tayo po ay nag-apply ng loans, particular po sa mga bangko at maging dito na rin sa DepEd Provident Loan.